Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Maraming tao ang iniahambing ang kanilang buhay sa iba. Ang kadalasang bunga ay pagkainggit na malubha. Kadalasang ikinukumpara kung mayroon bang pamana na mula sa magulang ay tatanggapin nila. Ngunit para bang isang masamang balita, lalo pa nga ang mga ninuno ay dukha. Para bang walang makukuha kahit isang maliit na sukat ng lupa. Kaya naman napapasinghap sa kalungkutan, tila ba kapalaran ay mamatay ng mahirap lamang. Isang kahig, isang tuka, naghahanap sa malinaw na wala. Kung magkaroon man, hindi sasapat, baka hindi nga umabot sa susunod na umaga. Ito ba ang sukatan ng tinatawag na buhay? Sa kung magkanong pilak at ginto ang hawak ng kamay? Kung ito lang ang pagkukunan ng kahulugan ng isang nilalang, nakalulungkot naman sapagkat kung hindi sapat lamang ang biyayang dumarating, kadalasan ay nagkukulang. Maaari na bang tawagin ang isang taong kaawa-awa dahil wala siyang palamuti sa muka, bagong sasakyan, bahay na magara o malalaking halaga sa loob ng kanyang bulsa? Kung ito ang sukatan, tunay na nabulag na ang sangkatauhan, sapagkat tunay na yaman ay hindi nauunawaan. Ang tugon ng salmo sa araw na ito ay tungkol sa isang tao. Kayamanan ay hindi ang mundo, hindi rin ang kapwa, hindi kinang ng pilak at ginto. Kanyang tanging pamintuho, ang Diyos, ang Ama ni Kristo. Nais niyang makatagpo, ugnayan, nais niya sanang mabuo. Kaya kanyang isinaysay, Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ingatan ang iyong lingkod, kaya sa'yo dumudulog. Kabutihang tinanggap ko, ikaw ang nagkakaloob. Ikaw lamang upuon ko ang lahat sa akin, ikaw lamang ang tanging kakailanganin. Para sa Kanya, kung ang may kapalay kasama, para bang lahat ay nasa Kanya na. Kaya sinabi ni Jesus, mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. Huwag gustuhing lahat ng nakikita ay maging sariling kayamanan. Ito'y pagnanasang lahat ay maangkin. Kahit pag-aari ng iba ay nais kunin. Kahit pangasaktan, kapatid sa laman. Kahit papagtaksilan, matatalik na kaibigan. Idinugtong din ni Jesus ang isang panayam. Sinabi niya, aanhin ng isang tao, makamit man ang yaman ng sanlibutan, kung mapapahamak naman, kaluluwang hungkag at kinain ng kasalanan. May malaking pamana ang sa tao ay naghihintay, pamanang kalangitan kung ang Diyos ay paniniwalaan. Higit pa sa palasyong kumikinang, mas maganda pa sa hardin ng may makalupang kapangyarihan. Kaya hindi kailangang managhili kung kakulangan sa yaman ang nakikita sa sarili. Hindi kailangang inggit sa iba, sa puso ay maghari. Ang Panginoon ay naglalaan para sa bawat nilalang. Ating pangangailangan, Kanya nang nalalaman. Bago pa man sambitin ng ating bibig, mga biyayang makabubuti sa atin ay nakahanda na niyang ialay. Iyon ang palagian niyang ibig. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.